ng kasaysayan. Tandaan natin. Ngayon, ang isayo na tayo sa ibahagi sa inyo ngayon, pinanagatan po natin itong ang pagiging kawakis ni Jesus bilang kabataan. The likeness of Jesus as a man. Yung nais natin bigyan dito ng dilim, hindi yung pagiging larawan ni Kristo mismo. Dahil hindi naman tayo pwedeng maging katulad talaga ng Diyos. Hindi natin magagawa yan. At kaya naman hindi mangyayari na tayo mismo ay magiging Diyos. Yun po nais ko pong bigyan dito ng dilim sa mga na ito na ang pagiging kawakis ni Jesus bilang kabataan. Saan na ba ito dapat malagay? O saan na ba ito dapat tumuto? Ang sabi nga kanina natin sa pamamagitan ng MC na binanggit kanina na ang kabataan daw ay pag-asa ng Panginoon. Pero tandaan natin, unawain natin ang mabuti, magiging pag-asa lang ang kabataan kung uhubugin ng magulang. Uhubugin ito ng magulang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Tingnan natin kung saan dapat maging kawangis ang kabataan ng Panginoon. Ang pagiging kawangis ni Jesus bilang kabataan ay hindi tungkol sa pagiging perfecto. Ang pagiging kawangis ni Kristo bilang mga kabataan, hindi ito tumutukoy sa pagiging perfecto o walang kamalian. Sa halip, ito ay tungkol sa pagsunod, mga kapatid. Ang pagiging perfecto, mga kapatid, na binabanggit dito, hindi sa pagiging Diyos, kundi sa kalagayan ng pagsunod sa Diyos. Tulad na lang ng pagmamahal, kabaitan, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Narito po yung mga ilang kwento sa Biblia na magpapakita sa atin ng pag-uugali ng Panginoong Jesucristo. Behavior of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. At bilang kabataan, dapat natin pakinggan ito. Makinig po tayo, napakahalaga po ito. Una, paano natin mauunawaan ang ibig sabihin ng maghahamin sa atin ng pagiging kawakis ni Kristo sa pamamagitan ng mga kabataan? Tingnan natin, unang puntos. Anong aral meron dito sa unang puntos? Ano yung unang puntos na pinapanggit dito? Una, nais ko pong basahin sa inyo ang Luke chapter 2, verse 41 hanggang 52. Ibanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanata ay 2, ang talata ay 41 hanggang 52. Ito po yung verse na napapakita sa unang puntos. Ano yung unang puntos dito? Ang pagbisita sa templo. Makiulit po. The temple visit ng Italy. Sabi dito, taon-taon, tuwing kapistahan ng Paskwa o Pesta, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi napansin ang kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nila ay hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. At hindi nila siya matagpuan. Kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na nakarinig sa kanya, namangha.
namangha sa kanyang kapalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman kayo ang ginawa mo sa kanya? Alis na kayo ng iyong kamay sa pag-ahanap sa kanya." Sinabi siya, "Bakit po rin ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako dapat nasa bahay ng aking ako? Ngunit hindi nila ikinakulawahan. Ngunit hindi nila nakunawaan ang pananalipat ito. Siya'y umuwi kasama nila sa Nazareth at naging isang masunurin na natin. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umundan ang kanyang karunungan at lalo pinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Natignan po ninyo ha, nang si Jesus ay 12 taong gulang na, 12 years old mga kapatid, sumama siya sa kanyang mga magulang sa pagdiriwang ng pistahan. Noong mga panahon iyon, napapistahan ng Pasko sa Jerusalem. Nang nawala siya sa kanyang mga magulang, natagpuan siya sa templo. Sa simbahan ng kapatid, nakikipag-usap sa mga guro. Sino yung mga guro na yun? Mga taong dalubhasa patungkol sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ipinapakita nito yung kanyang matinding interes sa aspeto ng espiritual. Dahil ang Diyos ay galing sa kalagayang espiritu, nabuhay siya bilang tao, hindi na ngayon direct ng espiritu, kundi espiritual. Pag magtao si Jesus, ang kanyang kalagayan at kanyang pinauuhawan ay kalagayang espiritual. Na andoon yung interes ng Panginoon. Na alamin niya yung mga bagay tungkol sa katotohanan, mga kapatid. Tingnan ko ito ha. Ang ibig iparating nito, doon sa araw ng pamamahinga, sabihin mo din yung paggalang. Dito po sa pangalawang puntos, ang kahalagahan ng paggalang. Pakiulit po. Mahina, pakiulit po. The importance of respect, mga kapatid. Tingnan nyo ito ha. Dito sa Luke chapter 2 verse 51, siya'y umuwi kasama nila sa Nazareth. Natagpuan ng magulang na ikipag-usap sa mga dalubhasa sa larangan ng salita ng Diyos. Nung makita nila ito, sila'y umuwi na sa Nazareth at naging isang pasuburin na. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mahal na inang Maria, talagang namamangha siya sa kilos at galaw at kung ano yung mga gustong gawin ng Panginoong Yesus ay nakikita na mumonitor ng ating inang si Maria. Kaya yung lahat ng pangyayari na ito, iningatan yung Maria sa kanyang puso. Palagpakan po natin ang Panginoon. Kahit na nakita, mga kapatid, o nagpakita ng pambihirang katalinuhan at pagkaunawa sa mga espiritual na bagay, sumunod pa rin ang Panginoon sa kanyang mga magulang, mga kapatid. Ano yung ibig sabihin nito? Listen, mga kabataan. Kung tayo na rin naging matalino at mahigit na marunong ngayon sa inyong mga magulang, ano man ang talino at paglay ng bawat isa sa inyo bilang mga kabataan, huwag na huwag ninyong aalisin, sumunod pa rin sa inyong mga magulang. Malakas na talapak sa Panginoon. Sumunod. Dahil ang Panginoong Jesus, kahit aglay niya yung galing at talino, mas sumunod pa rin siya sa kanyang mga magulang. Ipinapakita rin yung kahalagahan ng paggalang. Ito po yung sinasabi ng kawangis ng Panginoon bilang mga kabataan, mga kapatid. Naandoon yung kanyang paggalang, naandoon yung kanyang pagsunod sa mga magulang. Alalahanin po natin
Ang sabi po sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayon mabubuhay kayo ng matagal. Palakpakan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang dahilan na ipatubuhay ng mga kabataan? Hindi sa inyong pinag-aralan, hindi sa inyong galing, kundi sa pamamagitan ng pagsunod ng mga kabataan sa kanilang mga magulang. Purihin ang Diyos. Napakalaking po ng kahulugan na ito, mga kapatid. Dito sa Efeso chapter 6, verse 1 to 3. Mga anak, sabihin niyo po, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat itong nararapat, igalang mo ang iyong ama't ina. O, tignan nyo ha, ito daw ay isang bagay na nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawin ang iyong buhay sa lupa. Purihin ang Diyos. Narito po yung mga aral at puntos na ibig sabihin nito. Yung pagmamahal at pagiging mabait ng mga kapatid, ng mga kabataan. Love and kindness. Si Jesus po ay kilala sa kanyang pagmamahal sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Bilang isang kabataan, maaari mong ipakita yung pagmamahal mo at pagsunod mo sa Diyos. Maaari mo sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, pagiging mabait sa iyong kapwa, at mapagpatawa. Ang kalagayan ng pagiging totoong kabataan, kawakis ng Panginoon, pwede itong makita, pwede itong marinig, pwede itong madama sa pamamagitan ng mga kabataan tumutulong sa kanyang kapwa at nagbibigay ng malasakit sa iba. Purihin ang Diyos. Ayon sa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Leviticus chapter 19 verse 18, huwag kang mabibigyan o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. Purihin ang Diyos. Nasa pangatlong puntos po tayo. Ano yung unang puntos? Ano po yung unang puntos na nagamit sa atin ang aral na pinangahalagahan at nare-respeto ni Jesus? Ang aral ng pamamahinga. Ano yung unang puntos na yun? Wala na. Ipagbisita sa templo. Ito muna. Pangalawa, yung kahalagahan ng paggalang. Importance of it. At pangatlo, pagsunod sa Diyos Ama. Pakiulit po. Obedience to God's other. Si Jesus ay paraging sumusunod sa kalooban ng kanyang pumasatangin. Lagi kong sinusunod ng Panginoon sa kanyang amang nasa langit. Bilang isang kabataan, maaari kong ipakita ang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, katulad din ang ginagawa ni Jesus upang maging kalarawan tayo ni Kristo kung ano yung ginagawa ni Jesus ang siyang dapat din natin gagawin. Ano yung ginagawa ni Jesus? Pinapakita niya ang pakikipag-ugnayan niya sa kanyang Ama sa pamamagitan ng pananalangin. Ano pa yung makakatulong sa atin? Pagbabasa ng Biblia. Alam po ninyo, napakasimple na ngayon ang pagkakaroon ng Biblia. At ang iba nga tayo hindi kayo magbubulat ng Biblia, halos minuto. Meron kang makikita sa Facebook. Mga nagpo-post sila sa Biblia. Ang nakakalapit lang tayo kay salita ng Diyos, nagre-react tayo ng thumbs up, nagre-react tayo ng heart, pero ang totoo, hindi mo naman binabasa.
Naging madali na ngayon na naman yung pagkakalo ng Biblia. Napakadali na sana basahin araw-araw ang salita ng Biblia. Pero hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi ka na nagbabasa ng Biblia, hindi ka pa nagsisimba. Okay ka lang, kung magalang kang magbasa ng Biblia o hindi ka magbasa ng Biblia, pero lagi ka nagsisimba. Mga kapatid, ano pa? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayon po sa Matthew chapter 6 verse 6, tungkol po ito sa pananalangin. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng mabuti niyang ginagawa mo. Dapat kinakailangan manalangin at isara ang pinto. Kasi pagpapakita yan, kaugnayan mo, hindi ka kinakailangan magpakita ng ako. Hindi mo naman kinakailangan unawain ito ng literal na ang pagdarasal ay pumasok sa kwarto mo at magsarado ka ng pinto. Tandaan mo natin, hindi mo naman dapat inuunawa basta-basta ang Biblia ng letrang pagpetra, kadalasan po meron niyang diwa. Upang maunawaan mo yan, kinakailangan mong alamin kung ano yung kahulugan nito, kung ano yung ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin kung bakit tayo ay pinapapasok ng Panginoon sa kwarto at isarado ang pinto, hindi natin gawin yan na manalangin na kapigit na inyong upang sa inyong pagdarasal, walang ibang ugnayang mangyayari, kundi ikaw at ang Diyos na makapangay. Yan po, in verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sino ang tutupad ng utos? Yung umiibig sa Diyos. Sino yung umiibig sa Diyos? Yung tumutupad sa kanyang mga utos. Sino naman ang tumutupad? Yung umiibig. Ako hindi ako nagmamagaling-galing ka na. Hindi ko ako nagmamalis na hindi ko nagmamalis. Hindi ako nagmamarunong na hindi ako marunong. Pero nagkira isang ulit na ulit mapalad yung mga tao nagbibitig sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagkat may Diyos na gagawang niya sa atin upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayo sa takbo ng mundong ito. Bakit kinakailangan huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito? Mag-iba na tayo at magbago ng isip. Bakit kinakailangan mag-iba na tayo ng isip? Kasabay ng magpagsangayon sa daigdig na ito upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Never lang na mangyari na maunawaan mo ang kalooban ng Diyos kung ikaw mismo ay sumasang-ayon sa takbo ng daigdig na ito at wala kang pagbabago ng isip. Mag-desisyon tayo. Although nasa daigdig tayo ito, ako po ay naniniwala ang hindi pagsang-ayon sa daigdig ay yung pagbabago ng isip. At ang pagbabago ng isip, hindi yung isip tungkol sa mga bagay sa daigdig na ito. Tayong lahat, pagamat nasa lupa, mabalat ang mga tao, ang kaisipan nila ay nasa langit kahit sila ay nasa lupa. Pagkat ang Diyos ang gagawa nito upang tulungan silang maging akma ang kanilang buhay patungkol sa buhay na walang hanggan. Alapakan ko natin ang pagbabago ng isip ang layunin ay yung mababakit yung kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kung ano yung nakalulugod at talagang ganap. Napakahirap pong maunawaan ang kalooban ng Diyos at pagiging ganap kung hindi sasang-ayon ang ating mga sarili. Tatandaan niyo po ba? Nung si Jesucristo ay naglalakad sa baybayin ng lawa ng Galilea, nung siya po naglalakad, napakarami po ng sumusunod. Lakad ng lakad ng Panginoon. Sa kanyang paglalakad, napakarami ng sumusunod sa kanyang liburan. Ano yung ginawa ng Panginoon? Tumigil siya. Nung siya'y tumigil, humarap siya sa kanila. At ano ang sabi ng Panginoon sa mga tao sumusunod sa kanya? Kung ibig ninyo sumunod sa akin, limutin
at sumunod sa akin. Purihin ang Diyos. Ang kalagayan ng tunay na paglilingkod at pagsunod sa Diyos ay paglimot sa mga bagay ukol sa kanyang sarili. At ang ibig sabihin ng pagpasa ng krus, alam niyo bang ibig sabihin ng krus? Sa maikling salita, ano yung kahulugan at ibig sabihin nito sa inyo, yung krus? Sige po, magsalita kayo. Kahit iba-iba kayo ng interpretasyon o reflection, ano yung ibig sabihin ng krus? Pero alam po ba ninyo, simple lang ang ibig sabihin ng kahulugan ng krus? Bigat. Sabihin niyo mo, bigat. Ano yung magpapabigat kung tayong lahat ay may krus? Ano ang nagpapabigat sa atin? Oo, bagusan tayo ng krus. Yung krus sa atin, magkakaroon lamang na kahulugan na bigat ito kung maiintindihan natin yung sinabi ng Panginoon nung una. Sinabi niya, tumigil siya sumandali at bumarap sa mga tao. Kung ibig ninyo sumunod sa akin, libutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Alam ko ba ninyo yung mga anak ko, minsan ko sila inumog sila maghugas ng plato. Ang plato na pinaghuhugas ko, 2 pirasong plato lang. Pero alam mo ba ninyo yung pakiramdam ko? 1,000 plato ang hinuhugasan niya. Kasi yung huhugas siya ng plato, habang humuhugas ka rito, hindi na ito kapasulat. Gusto na yung naman na pwede yung mga plato. Ano yung nagpabigat? Hindi pabigat yung naghugas ng plato. Ang nagpabigat yung gusto mo. Ang nagpapahirap sa atin sa lahat ng bagay, hindi yung iba. Hindi yung nalagay kung anong sitwasyon na naroon ka. Ang nagpapabigat sa atin na siyang krus, kung pag-usapan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay yung mga bagay na ukol sa iyong sarili. Kaya ang sabi ni Pablo, mga kapatid, magbago na kayo ng isip at huwag kayong umayo sa daigdig na ito, sapagkat hindi natin maunawaan na sumunod sa kalooban ng Diyos at pawalang bisa natin kailanman magagawa ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi natin magagawang limutin ang mga bagay na po sa ating sarili. Mga kapatid. Sabi nga po dito, tayo po'y nasa pangatlo, yung pangatlong puntos na ito yung pagsunod sa Diyos. Hindi sumusunod si Yesu Cristo, hindi siya nagsasalita, hindi siya gumagawa, hindi siya punta ng tayo, hindi ka talaga naman. Ibig sabihin, yung magiging tunay na Diyos ni Kristo ay talagang bagaman nasa kalagayan siyang katawan. Yung kanyang katawan, dahil siya ay Diyos, yung kanyang buhay talaga ay patungkol sa Diyos. Wala daw po siyang sinabi, wala daw po siyang ginawa na hindi sinabi at iniutos ng kanyang amang nasa langit. Purihin ang Diyos. Nasusunod sa kalooban ng Diyos. Sino? Sino yung matalino? Hindi yung may mga tinapos sa pinag-aralan. Ang tunay na talino yung hanapin mo ang katuwiran ng Diyos. At kapag nasumpungan mo at nagpasako ka sa katuwiran ng Diyos, naniniwala o wala kang namalay-malay, nagiging kalarawan ka ng Panginoong Jesus Cristo. Ay sabi ito sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag daw mo kaligtaan na kung kayo po'y bilong sa isang lugar na may simbahan kayo, tagaroon kayo, at mayroon namang gawain doon ni El Shaddai. Huwag niyong ibubutan sa sarili ninyo bilang mga karatama. Ipasok natin yung ating sarili sa loob ng gawain dahil ako'y naniniwala kayo ang magiging generation ng mga naglilingkod kay Yahweh. Ako po ay tinawag ako ng Diyos the age of 18 years old. Naging coordinator ako ng isang malaking gawain sa mga Estado. Paano ito nangyari sa edad ng 18 years old, naging po kami nagtataka ng kandila at nagwawalis at nanugunas ng mga alipong sa mga sakong. Nung
simbahan na ako, kaya nakamulatan ko yung El Shaddai. Kahit magkaroon ng El Shaddai yan, kung hindi mo ipapasok ang sarili mo bilang kabataan na nagsisimula na tungkol sa kung ano ang Diyos, hindi tayo magiging kawakis ni Kristo. Tandaan natin napakalaki ng kinalaman natin sa buhay na walang hanggan. Malaki po ang kinalaman nito. Ako nga po, sabi ko sa inyo, hindi ako nagmamalinis. Nagkakamali ako. Hindi ako nagmamarunong. Hindi ako marunong. Pero isa lang po naiintindihan ko, mamamatay tayong lahat. At kapag pag-uusapan ng mamatayan, wala yan sa edad. Wala yan sa kalagayan. Kaya kung pag-uusapan ng pagsunod sa Diyos, kapag dumating yan sa buhay mo, maglingkod ka sa Diyos. Tignan niyo po yung halimbawa ng Panginoon. Si Jesus bilang anak ng Diyos ay nagpakita ng perfectong halimbawa ng pagsunod sa kanyang mga magulang. Perfect po. Kasi binuhin mo yung mayroon siyang alam eh. Ang sabi niya na, nagsalita siya, hindi hinahanap siya ng kanyang mga magulang. Nung natagpuan na, sabi ng kanyang magulang, anak, ano yung magulang siya? Hindi ito ka lang. Anong sabi ng Panginoon? Hindi na ba alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Kung tingnan mo yan, kasi Diyos siya eh. Diyos siya. Alam niya lahat. Bata pa lang siya, pero alam na niya lahat. Inuumpisahan na niya ang pinapatrabaho ng kanyang amang nasa langit. Bata pa lang siya. Pero tignan niyo ito ha, kahit marunong siya, kahit alam na niya yung lahat ng bagay na dapat niyang gawin, nagpakita pa rin siya ng tunay na halimbawa ng pagsunod. Perfecto! Sumusunod siya sa kanyang ama at sumusunod siya sa kanyang mga magulang dito sa lupa. Kaya bakit ko natin yung ibig sabihin, kung nag-iinigod ako sa Diyos, sumunod din ako kung mayroon mga dapat ipasunod. Kung nag-iinigod, sumunod sa kanyang mga magulang. Nakipag-usap sa kanila. Doon sa templo, ang kanyang pagsunod ay hindi dahil sa takot. Hindi sumusunod ang Panginoon dahil natatakot siya sa kanyang mga magulang. Di ba ang mga kabataan sumusunod kasi takot sila hindi mabigyan ng allowance nila sa pag-aaral, baka hindi sila bigyan ng dahil sa pagpasok. Sumusunod sila ginagalang nila ang mga magulang dahil natatakot. Pero tandaan po natin, ang Panginoong Jesucristo, hindi sa pagkatakot ang pagsunod niya sa kanyang mga magulang, sumusunod siya dahil mahal niya ang kanyang namang nasa langit. Ang lahat ang makakita ng tunay na pagkawan. Grabe po. Ayaw ng kabataan, ipakita na po natin ito. Simulan na natin ito. Tingnan niyo po yung kahalagahan kung meron ka nito lang. Kung meron kang respeto, tingnan mo ito. Matalino at unawa ang darating sa mga taong marunong magbigay ng respeto. Kung marunong ka mag-respeto, mananahan sa iyo ang unawa. Maniwala ka. Tatalino ka kapag marunong ka mag-respeto. Maniwala ka. Mananahan, ipapanganak sa iyo ang pagiging magalang at magiging matalino ka kung paghahanap ka ng respeto. Ang paggalang sa mga magulang ay hindi lamang isang utos. Listen po, ang paggalang sa mga magulang ay hindi po isa lamang itong isang utos, mga kapatid, kundi isang mahalagang bahagi ng isang malusog na pamilya. Tandaan niyo po ha, ang pagsunod natin sa pamilya o sa mga magulang ay pagpapakita ng pagiging healthy family. Sumusunod ka, hindi sa kung ano pa mang bagay, kundi ito'y nagpapakita din ng tunay na larawan ng pagiging maayos na pamilya ni Yahweh El Shaddai. Ang pagsunod sa kanilang mga patakaran, sa mga magulang, ay nagpapakita ko ng pagmamahal. Kasi
isusunod natin yung mga magulang natin, magpapakita ko rin ng pagmamahal. Bayan niya tayo, protektahan tayo, pangalagaan tayo. The more kang sumusunod sa iyong mga magulang, the more na ginagalang mo ang iyong mga magulang, wala kang kaalam-alam. Masyadong pinagbubuti ng mga magulang ang pangangalaga sa mga anak na marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Kalakaman po natin ang ulitin ng Diyos. Kaya ito po yung itinibunga ng respeto, the fruits of respect ng kapatid. Ang Biblia ay papahayag ng mga positibong bunga ng paggalang. Ang salita ng Diyos, positive ang ibibigay sa atin yan, mga kapatid. Tandaan po natin. At darating sa iyo yung pagiging paggalang sa mga magulang. Ang pagsunod sa ikalimang utos ay nangako ng mahabang buhay. Kung meron daw mga kabataan, mapagmahal sa kanilang ina at sa kanilang ama, at marunong silang yumuko, magpasakot at sumunod, ang mga kabataan daw na marunong sumunod sa magulang bilang larawan ng katulad ni Kristo, hahaba ang iyong buhay. Purihin ang iyong buhay. Mga kapatid, ito hindi lamang physical na kalusugan na ini-a-address ang paghaba ng buhay, kundi sa spiritual na kalagayan ng kasaganahan. Papabayaan ng Diyos na bigyan ka ng talino, papabayaan ka ng Diyos na bigyan ka niya ng trabaho, hindi ka marunong guminara, marunong ka na ngayon, hindi ka hindi maganda ang boses mo ngayon, marunong ka na, hindi ka marunong sumayaw ngayon, marunong ka na, hindi ka marunong maglingkod ngayon, marunong ka na. Ang lahat ng ito'y unti-unting nararanasan ng mga kabataan marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Mas masabi ko sa iyo, kung pag-usapan ang kawangis ni Kristo, nasa mga magulang. Nasa mga magulang. Kaya natin pa ba natin ng marami sa iyo na para na tayo mabatayin? Hindi ka natatayo. Nasa iyo magulang. Kung huwag kang mag-iipon sa gawain ng Diyos, kung hindi mo nag-respeto at pinagalang sa full na yung mga magulang, hindi ka natatayo sa pagbilang mo. Hindi mo yung magandang naman. Wala kang galing, wala kang talino, papalawin ka ng Diyos. Sumunod kaya at makinig ka ang iyong mga magulang. Ang paggalang ko sa mga magulang ay hindi na para sa pagkakama. Ang mga anak, ang kanilang pinag ay dapat natutin mo pakita ng pagkakas sa kanilang mga magulang. Ang pagkakas ay hindi lang sa tatay sa edad, kundi sa pagkilala sa kanilang kapagitan. Ang pagkakas po at pagsunod, hindi pinapakita sa edad, kundi sa kanilang kapagitan at pagmamahal. Sa kabuuan po natin pinalakas. Ang paggalang mo sa mga magulang ay isang mahalagang aral na itinuturo ng Biblia. Napakahalagang bahagi ng Biblia na tinuturo tayo ng kabataan na bumalan sa ating mga magulang. Upang lahat ng kabataan ay maging kalagawan ni Jesucristo. Ang halimbawa ni Jesucristo ang ikalimang utos. At ang mga positibong bunga ng paggalang ay nagpapakita, makinig po tayo, nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa ating mga magulang. Bilang mga kabataan, mahalaga na igalang natin ang ating mga magulang. Sundin ang magulang at kanilang mga patakaran dahil ito'y nagpapakita ng pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap na gabayan at proteksyonan niya tayo ng mga magulang. Bilang pagtatapos. Tinututunan. Ang pagiging kawangis ni Jesucristo bilang kabataan ay hindi tungkol sa pagiging perfecto, kundi tungkol sa pagsunod. Ulitin ko ha.
yung pagiging kawangis at larawan bilang kabataan ni Jesucristo, hindi na kasalanan sa pagiging perfecto, kundi sa kalagayan ng mga anak na marunong ng respeto at sunod sa kanilang mga magulang. Ang pagsunod sa kanyang mga magulang, halimbawa, yung nga pagmamahal, kabaitan, at pagsunod din sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral, kung patuloy daw po tayong susunod sa kanyang mga aral, maaari kang maging isang mabuting tao. Magiging mabuti kang kabataan bilang tinawag ng Diyos at magkakaroon tayo ng positibong impluensya sa daigdig. Alam niyo, may mga taong pag nakasama mo, marunong siyang kumanta, pero pag siyang sinamahan mo, matututo ka din kumanta. Yung taong may impluensya matuto ka, yan yung taong mayroong malalim na may ugnayan ng pagsunod sa Diyos bilang larawan ng kawangis ng Diyos. Ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, napakalakas magbigay ng impluensya sa iyo. Tumayo tayo na. Ayon po sa ating Panginoon, 1 Timothy chapter 6 verse 11, ngunit ikaw na ito ng Diyos, umiwas ka sa mga tao, sikapin mong magulang sa kahilingan. Sumagay po kayo sa bibig. Ang Pilipinas. Ngunit ikaw na ito ng Diyos, umiwas ka sa mga kahilingan. Sikapin mong magulang sa kahilingan. Pag-ituloy po, sikapin mong magulang sa kahilingan. Pananalig, pag-ibig, pag-ibigis, at kaano. Taas natin